punto pong ito ay tunghayan natin ang panayam ng ating kasamang si Emil Carion. Magandang umaga sa iyo, Emil. Magandang umaga sa iyo, Vivian, at sa ating mga kabalitaan. Ngayon po ay lalo pa rin pinag-uusapan ng issue tungkol sa transport sector. Kaya naman ngayong umaga ay minabuti natin na dalawang opisyal ng isang grupo ng Transport Coalition, partikular itong Stop and Go Transport Coalition, ay inimbita natin ngayon para mapag-usapan ang kanilang panukala kaugnay sa usaping pamasahe, traffic, petrolyo, at polusyon. Nandito po ating bisita mismo si June Magno, ang presidente ng Stop and Go Transport Coalition, at si Mr. Anthony Inopiques, ang Secretary General ng Stop and Go Transport Coalition. Sir, magandang umaga po at welcome suki ng balitaan. Magandang umaga sa ating mga tagapanood, sa iyo, Ka Emil, at sa lahat. Magandang umaga, Idol. Okay, nandito pa rin po si Audrey, si Pia at si Vivian na nung nakaraan, nakamonitor pala kayo na ang Philippine Medical Association ay nagbabalak na kaso, ika nga, kaugnay sa issue ng polusyon. Pero bago yon, dito muna tayo sa issue ng pamasahe at traffic. Ano po yung mga nakikita ninyong mga panukala para makatulong tayo sa issue ng pamasahe? Tungkol dito sa pamasahe, sa aming grupo, no, particular sa aming UB Express, kami naman ay hindi humihingi ng mga pagtaas ng pamasahe. Kasi yung paghingi mo ng pagtaas ng pamasahe, ito, pagpapahirap pa rin ito sa ating mga mananakay. So, hindi yung pagtaas ng pamasahe ang aming nakikitang solusyon para dito sa pagtaas ng diesel. Okay. So, ang nakikita po ninyo, kumbaga, mas pinalawig at mas pinabuting serbisyo, imbes na... Ang una siguro, i-address muna natin yung malaking problema na araw-araw na lang pinag-uusapan yung traffic, out of line, kolorum. Ito yung actually nagpapahirap sa mga regular na mayroong mga prangkisa na lehitimong may prangkisa. Ito yung nagpapahirap. At siguro yung makita sana ng DOTC na ma-address na yung mga problemang ito. Sa issue po ng traffic, ano yung nakikita nyo, Mr. Anthony Inopiques, sa issue ng traffic? Mabuti ang sitwasyon ng traffic natin. Actually, yung traffic situation natin sa Metro Manila, sa pananaw na personal ng grupo namin, mas napupunta kasi na failure of enforcement ng relevant laws, kaya hindi siya napapatupad ng tama. Anong ibig sabihin ng ganito? For example, yung nabanggit ni Kasaman Jun kanina tungkol doon sa mga kolorum, mga out of line. Okay. Yung mga specific areas, at tanggap naman natin yan kung nasaan ang pasahero, nandun ang traffic. Kung nasaan ang traffic, nandun din yung mga sinasabi namin na illegal, na nakikipagkumpetensya doon sa mga legal na may prangkisa. Failure of enforcement lang ng relevant laws, kasamang Emil. Sa pananaw namin kasi, maganda na yung mga batas na naipasa para relative sa transport sector. Tamang pagpapatupad na lamang. Sa usapin naman po ng petrolyo, meron kayong panukala para yung presyo ng petrolyo kahit among you sa inyong grupo na Stop and Go Transport Coalition at sa mga kaanib ninyo, sa coalition ninyo, ay magkatulungan para yung presyo ay medyo mas stabilize. Ano po ito, sir? Sa aming grupo, no, iba rin yung pananaw. Kasi alam naman natin na yung pagtaas ng petrolyo, hindi dapat ito sinasalalay, sa gobyerno lang natin inaasa na magkaroon ito ng pagbaba. At alam naman natin na hindi mangyayari ito. Sa tagal na ng panahon na yung pagtaas ng diesel, ng gasolina, hindi naman napipigilan yan eh. Lalo na ngayon na ito pinatawang pa ng BAT. Sa aming pananaw, tulad ng sinabi ng ating kasamang tonton dito na yung ding failure of enforcement din. Kasi kung walang kolorum, walang out of line, doon sa rutang tinatakbuhan ng mga may lehitimong prangkisa, hindi mo na kailangan magtaas ng pamasahe at hindi ka na aangal sa pagtaas ng diesel dahil yung kinukuha ang pasero ng kolorum at out of line, pag ito nakuha naman ng mga lehitimong prangkisa, sapat-sapat na siguro yung taas ng pamasahe at taas ng diesel para ma-absorb mo yung problemang ito eh. Yun ang aming pananaw. Ito pong issue ng kumbaga, ito patong-patong na no? Kapag ka nagka-traffic, syempre automatic yan yung usok at
nandyan na nga yung pollution. May nabanggit ka, Sir Anthony, na talagang marami na sa inyong mga miyembro na nagkakaproblema na sa kalusugan dahil sa pollution? Katulad nga namin kanina, tama yun yung nabanggit mo na nagkakaroon ng problema sa kalusugan. Ang pananaw din namin, kaya nagkakaroon ng ganito kasi ganun din, failure of enforcement ng relevant laws. Yung Clean Air Act natin, sinapasa yan taong 1999 pa. Okay. Nabanggit mo rin kanina yung pagsasampa ng Philippine Medical Association ng class suit against dun sa enforcement arm. Ito po ba'y sinusuportahan ninyo? Actually, ano kasi kami dyan, Emil, we'd rather go to the problem. Okay. We'd rather address. Okay. Katulad nga nung nasabi ko sa'yo, yung failure of enforcement. Marami kasing provisions, yung Clean Air Act, yung ating Republic Act 8749, na talagang hindi talaga napatupad. Una best, I'll give you an example. Yung paggamit ng tamper-resistant fuel management seals. Okay. Napakatagal na namin sa transport, 14 na taon na kami rito. Ano po itsura nun, sir? Yun din ang palaisipan sa amin, yung tamper-resistant fuel management seal. Sa dami ng inatenda natin na mga eksperto, lagi nilang sinasabi, ang problema kasi parang kami lang ang lagi ang natutunan. Yung race car mentality ng mga public utility drivers, yung pagtamper natin doon sa ating mga selyo, lalo na doon sa ating mga injection pump, ang tinuturo nilang main cause. Ngayon, how do you address that? With the use of tamper-resistant fuel management seals. Ang sa kaso namin, katulad din ng tanong mo, yun din ang tanong namin, sa tagal namin dito, hindi namin alam kung ano ang itsura ng tamper-resistant fuel So management iba pa yan seals dun na sa pinapakita sa video natin kanina na yung emission testing center. Iba pa yon. Iba yan. Ano naman po yung sa issue na to? Hindi, ang issue naman ng emission testing center natin at saka itong sa MBIS natin sa LTO, ang naging problema kasi natin dito na, tulad ng sinabi noon ng inyong guest dito noon, ng PMA, na yung non-appearance. Ito yung medyo masakit pakinggan ng, yung failure of enforcement na naman ito. Ilang taon na ito na pinatutupad, almost 13 years, since 2000. Hanggang ngayon, yung non-appearance, umiiral pa rin Ito dito nagsisimula lahat yung problema. Hindi na kakaroon ng tamang pag-test sa ating mga sasakyan. At the same time, yung corruption, dito na pupunta sa Paano kung nagkaka-corruption na sa non-appearance na ito? Kasi katulad nito, katulad ng na-monitor ka kayo, katulad ng ating kasamang yung ating newscaster dito na nagpa-test siya ng kanyang sasakyan, nilagay lang ng stambucho, kinuna ng picture. Kahit bagsak ka, ipapasa ka. Yan ang problema sa ating mga PETC at MBIS. So doon umiiral yung non-appearance at yun yung corruption na dapat ma-address natin. Masusugan ko sana yun kasama, Emil. Okay po. Mismo ang ating Pangulo ang nagdala sa ating atensyon na ang mga PETCs ay nakakapag-test ng ganito karaming sasakyan na hindi naman posible. Napakarami. Kung susundin mo talaga yung normal na procedure para matest yung sasakyan, maximum lang ng 80 vehicles. They were reporting more than that. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon, yun nga, balik ulit doon, failure of enforcement. Bakit nagkakaroon ng failure of enforcement? Kasi yung kotong pumapasok Yan. Na kayo mismo ay talagang na may ganito, kumbaga, bilang pagsuporta sa anti-corruption policy po natin. Sa Clean Air Act. Okay. O sir, ang inyo pong panguling mensahe, Mr. Inopique, sa ating mga tagapanood sa Balitaan. Sa lahat ng aspeto ng batas, particular na sa transport, may mga relevant na mga batas tayo dyan na naipasa na. Ang hinihingi lang namin, lalo na doon sa mga government agencies concerned, mapatupad ng tama. Sa ating mga kasama naman, lagi namin sinasabi ni kasamang Junyan, there is beauty in compliance. Sumunod po tayo. Kung ano yung tinatakda ng batas, ating gawin. Kung ano po yung inaatas sa atin, ating sundin. Kung mayroong problema, iparating natin sa kanila.
hindi naman dahilan yung kahirapan ng pagsunod ang pagsama sa kotong. Okay, Mr. Jun Magno, ang inyong pong mensahe? Tulad ng sabi natin noon na ang aming samahan, ang aming grupo ay sumusuporta sa lahat ng mabubuting panukala ng ating gobyerno sa mga batas. Yun nga lang yung pagpapatupad. Tulad din na nasabi ko sa iyo noon na ang grupo namin hindi lang tumitingin sa nangyayari. Okay. Kami nag-iisip din ng solusyon. At sinabi ko noon sa inyo na una kayo makakaalam kung kami may solusyon dito. At kami meron ng naisip na solusyon para itong non-appearance, itong corruption, totally ma-eliminate natin dito sa sistemang nangyayari. So meron na kaming solusyon para dito. Siguro, ilalahad lang namin to sa tamang oras, tamang panahon, at tamang ahensya na magpapatupad dito ng tama, na hindi dadaan sa politika o korupsyon ay mawawala. Maraming salamat, Ka Emil. Okay, maraming salamat po. Si Mr. Jun Magno, ang presidente ng Stop and Go Transport Coalition, at si Mr. Anthony Inopiques, ang Secretary General ng Stop and Go Transport Coalition. Kaugnay sa kanilang panukala sa usaping or issue ng pamasahe, traffic, petrolyo at polusyon. Alam niyo po mga kaibigan, sa katatapos lamang na APEC o ito pong Asia Pacific Economic Cooperation 2013 ay kabilang po sa mga binanggit sa page 3, page 4 at page 7 nitong kanilang Technical Working Group kaugnay sa transport, kung saan talagang binigyan po ng diin na sisikapin ng mga leader ng APEC na bigyan ng solusyon ang issue po ng emission at ang ika nga nakakaapekto sa ating polusyon. Yan po ang tinututukan dito sa Balitaan.